Tinitingnan ng Department of Transportation na maagang buksan ang unang bahagi ng Metro Manila Subway sa 2028. Pero may kailangan pang pag-aralan. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sementado at pormado na ang tunnel na ito ng ginagawang Metro Manila Subway Project. Ito ang aming nakita nang ipasilip ng Department of Transportation ang tinaguriang Project of the Century ng Pilipinas. Kumpara noong una niyang ipinakita, 7 buwan na ang nakalipas, mas mahaba na ngayon ang mga tunnel. Paano nga ba natin masusukat kung gaano nakalayong itinakbo ng pagpapagawa nitong Metro Manila Subway Project? Kinailangan lang naman namin maglakad ng higit sa kalahating kilometro para maabot ang kalahating dulo nitong tunnel boring machine. At para makita namin yung tinatawag na cutter head na siya nagbabakbak ng lupa at nagsesemento nitong mga pader na ito, kailangan pa namin ulit maglakad ng 10 metro. Ayon sa DOTR, mula sa Valenzuela Depot na dulo ng subway, higit 670 meters na ang nahukay para sa southbound tunnel, habang 570 meters para sa northbound tunnel. Kumpiyansa ang ahensya na matatapos ang proyekto at magagamit na ito ng publiko sa 2029. Pero titingnan daw kung pwedeng maipagamit ito ng mas maaga, partikular na ang unang bahagi nito mula Valenzuela hanggang Ortigas sa 2028. First, we need to look at the ridership because it might not be sustainable if we will operate only a very short leg, no? So we will make a decision when we get there. Mismong si Transportation Secretary Jaime Bautista at Finance Secretary Ralph Recto ang sumilip sa pagpapagawa ng kauna-unahang subway sa bansa. Ang Department of Finance ang siyang nakikipagnegosasyon sa pamahalaan ng Japan sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA para sa pag-utang ng pondo para sa proyekto. Mahigit 300 bilyong piso ang budget nito. I'm confident that there are resources available to finance the right-of-way for this project. Samantala, wala pa naman daw pag-uusap ang DOTR at JICA para sa pagpopondo ng Mindanao Railway Project matapos itong bitawan ng Chinese government. We inherited this project from the previous management, no? And they have started working with some landowners. No? There are landowners that were already paid actually. But since we will update the feasibility study, we will have to again look at the numbers. Nilinaw naman ng DOTR na tuloy-tuloy pa rin ang negosasyon nila ng China Export-Import Bank para sa PNR South Long Haul Project o ang dating tinaguriang Bicol Express. The negotiations with China are still ongoing. In fact, the China Export-Exim Bank technical team was here last December and looking into the progress of our right-of-way acquisition and other studies being conducted by the Chinese consultants. Sa ngayon, ang sigurado raw, mukhang magkakaroon pa ng ibang subway project na kasama sa pinag-aaralang 30-year master plan project ng JICA para sa Metro Manila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.